So again, maayong gabi sa tanan. Sa ato online viewers, good morning, good evening, o good afternoon. So naaday ay tay koan every Sunday, Wednesday live sub kita sa Facebook. So ako gihangyo kamutanan mag-share sub sa ato services. Tapos every Saturday ay ato program sa Sure FM o kuan yayo sa bato YouTube channel ang yaon ngadto ang replay sa mga wali ni pastor. so amo yadto iyo timan-an para ma-share sab niyo ang ato mga wali og mga replay na wali ni Pastor Largo. So ako kuman ang narafulan na magwali. Na Domingo kung yakadumdum ka mo ang wali ni pastor kay koan like father like son. So basi amo yadto pakakita niya sa ako naman mindool. Pero bitaw ang story behind niyaon hibaw sa kamo for the last few months yaya mo na pagsubok na nadaanan. So lang si pastor ito na pagkahitabo is a miracle, and kung dili ko na ako ito maistorya sa iyo, so masayang. So amo yadto ang ato title ko man is tato kuan job na display di sugod makita nga di. So miracles in trouble season. So before ko mag-start, so maghatag sa ko og testimony sa nahitabo kang papa. Ako ito gilista kay base makalimot sa kakulba. So pasalamat ako sa Ginoo sa milagro nga iyang gihimo kang papa kay nagka-acute hemorrhage stroke. So but pasabot yaon dili dayaon ordinary stroke kundi ga bleeding gid ang iya. So based sa CT scan dako ang bleeding. Og ang ila first na suggestion kay ay first na igarid nan record kay kuan said to doktor. So di pa gid niya dili pa niya specialize yaon pag-read nan CT scan. So aniya laong dili siya sure kung yadto kuno na ga-circle nga di sa iya is gumikan ba sa stroke or gumikan sa brain tumor. So paglaong niya nan brain tumor, amo edton ay Lord kulbae unta na kuan unta na ang ako giampon paglaong niya nan brain tumor, ang ako giampon na Lord unta na sa high blood naman ga bleeding. So fast forward, pasalamat ako sa Ginoo kay may kuan na may gawas ang result o ang yakabutang is due to kuan gid sa high blood pressure. So iton ila first suggestion is mukadto kami sa Tagum kay kuhaon ang fluid. Pero during that time paglaong kay ng doktor may balibad gid ako kuwag gid ako misugot na kuan na ikadto siya kay ang reason na niya to, bisan gamay da na lihok, mo sakit gayud ang ulo ni Papa. So, kung pila ka oras ang tandag to Tagum bagan layo so kung ibiyahe yadto bagan, di sa bagan makaya. So, amayad ton, gaampok sa Ginoo na Lord, tagaay ako na wisdom sa ako mga decision kay kuan kung ako pa-irate bagan yadto na mga simana. Yaon amo yung pinaka-libog na part sa ako first time. Then amo yun to pagkasilom gatchat ako sa anak ni Pastor Eugene. Tas ako gilang amo ning kahimtang. Tas pasalamat ako sa Ginoo kay iyawi ato neurologist na nga di sa Surigao Lensor. Yadto na time yaon sab siya nga di sa tandag. So amo ito gipabasa na ako ang initial findings bisan wala pa findings ang hospital. So mamilang siya na okay ko anday ni yaon makayad ako na ininan medicine. So pwede di na ni dadon. So ay salamat Lord. Another answered prayer. So after that, may balik na ako sa hospital. So amo na sab ang
Next challenge kay, di ba ang ila first suggestion dadon sa tagom, tas milang ito na mo second opinion na dili. So kuman, pag istorya na ako sa doktor, milang sa na kuan na dili kuno nila i-honor iton laong na niton laong na neurologist kay kuan sa ito siya na doktor. Neurologist siya pero dili siya affiliated sa hospital. Tapos iton ila suggestion na first na dadon sa tagom, kuan yun to, kibali feedback sa biyad to nan ila consultant. So ilagay ko no sundon ang feedback sa ila consultant. So yan to another challenge na sab, so nagbugang sa problema. Tapos gaampo gid ako sa Ginoo na Lord, tagainan kuan milagro ini na panghitabo kay kibali mahug sa gid ako na no choice na dadon. So after pila ka kay isay discussion namo between me tapos itong neurologist o itong doktor, ka decide itong first doctor na ibalhin sa new doctor. So pasalamat ako sa Ginoo kay pagbalhin sa ikaduha na doktor, ga second CT scan kami, o pasalamat ako sa wisdom na gihatag sa Ginoo sa iton ila consultant o sa doktor kay mi sugot na sila na i-treat sa kuan nga dito sa Adela. So amen to, pasalamat. Ito na pagkahitabo is after midweek service. Wednesday yadto. So starting after nan midweek service, di ba gaampo kami yadto. Sugod na yadto ga kuana, sunod-sunod ng milagro. So pasalamat ako sa Ginoo, sa AG Tandag, sa mga pag-ampo niyo o sa mga nibisita. Kang Papa, kang Late Ever, o ni Kuya Glenn, na sige bisita kada adlaw, salamat. Og fast forward this month last month adto mi og Malaysia, og it's a great testimony for me, for Papa, for Ejitandag na God is good all the time. And damo ako na learn yadto na pagkahitabo kay kuan ano ako ito few weeks back. Pero may ako mo lang kapapa na magkuan na kita, magpa-check up, magpa-general check up kay base ma-hospital ka or may kibal bito may unit tayo premonition or first step. So may ito na ako permi i-istorya sa iya. So after pila ka weeks nahitabo gayod. So na-realize na ako na kuan. Well, duhasan ako realization. Pwede na dili ka mag-storya ng mga haudyaon or pwede na gi-prepare ako yadto sa Ginoo na yaoy mo abot na pagsubok in the next few weeks. So amo yadto damo og amo dito na ako ma-share kuman og kuman nga to na kita sa ako topic which is naman ang title ko man is Miracles in Troubled Season. So amo yan ang context na napili na ako iyaw na topic. Next slide. So, ano yung kabutang? Ecclesiastes 3:1. So, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. So, kabalo ko nga familiar na taani nga verse, di ba? Kay permi bike balikon kung yaoy mag-celebrate ng birthday, kung yaoy patay, gamiton gihapon yaon, kung kasal during February o uban pa. So meaning, ini na verse is applicable every day sa ato kinabuhi. So dapat dili nato ini malimtan. Pilahay do sa yaon, so dapat memorize nato yon Ecclesiastes 3:1 kay para kung mabasahan niyo nimo makuansab ka uno pa ma-uplift imo soul. So sa verse o sa presentation
naka-highlight ang season. And amo yaon ang ato i-discuss kuman, which is the trouble season. But before that, sa Philippines, yaoy two types of season. Ano te? So, summer or dry season or wet season. So, sa dry season, ano yung si ato himuon? Di ba, iban pag ting dry season or summer, mag-travel, outdoor activities, mag-jogging, gikan, boulevard, pasingod, hain bayabas. And dapat kung ting-init, dapat magpundo ng tubig kay usahay waray kuan, way tubig sa water district. Usahay sa mag-conserve kita nan kurente kay taas ang consumption pagpaso. Same sab sa wet season. So dapat mag-andam kita ng payong before mo gawas kay di kita kahibaw na base pagawas nato kusugan uwan. Bisan wet season, mawa gihapon ang tubig sa water district. Same sa kurente o uban pa. So since nakabalo na ta, nga naatay duha ka season sa Philippines, which is dry and wet season, kabalo ta kung unsay atong himuon para malampasan nato yaw na season. So same sab ini sa ato kinabuhi. Life has seasons na dapat ato andaman para every season malampusan nato. So life has two seasons. First is season of joy and season of pain. But every season, especially in the seasons of trouble, God is working. And many times, He shows up in ways we least expect through miracles. So, karon, we will talk about the season of trouble. O ako'y upat ka example nga miracles sa Bible in times of trouble. Next slide. Unoy yan na. Unoy yung makita. Dagat. So, Exodus 14:10 to 31. So isa ini siya ka miracle na nahitabo sa Bible. O kabalo ko nga familiar ta aning tanan. So kini ang kuan gatong pagbulag bitaw sa dagat para makalusot ang Israelites. Tapos amayon siya na miracle. So yaw na miracle kibali ang Israelites siyadto na kibali na kuan na sila na trap or nabugok kay yaw na sila sa end. Tapos kung pasingod sila ngadto Red Sea, kung pasingod sa likod yaw niton mga army. So sige nito sila bagot-bot kang Moses kay nanga gida sila nga di. Pero ang tubag ni Moses sa Exodus 14:13 to 14, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." So, pagkahuman nito niya pagtubag sa mga tao, milaw na yung Ginoo na itudlo ang baston atubang sa tubig o atubang sa dagat o yadto na time na pikas ng dagat o yakalusot ng Israelites o iton mga army sub pagbalik ni Moses iya baston na close ang dagat o nakuan na nangalunod. So based sa yaon na example na miracles, next, God shows up when we are at the end. So kung naaga nito sa mga sa problema nga feel nato nga wala na ato makadtuan, all we need to do is pray and ask God's guidance kay amo yaon ang time na magpakita ang Ginoo sa imo
ng mga milagro. Next. Maybe today you feel stuck, no answers, just pressure, labi na sa mga young people kay kumana generation inin feel stuck, no answer, just pressure, kuanin ni sa ila yaon rampant. So yeah, maybe today you feel stuck, no answer, just pressure. That's when miracles happen. God's love to show His power when we feel powerless. Di lang dapat kita mawad-an ng faith sa iya kay always pray without ceasing. And next slide. This is another miracle. So sa picture, amayaon siya si King Nebuchadnezzar. Ug yaon sa likod, amayaon siya ang rebulto na iya gihimo. So yaon siya, gahimo siya ng rebulto para i-force gayod or mandatory ang tanan tao muyukbo sa yaon na rebulto. Pero yaoy tulo ka young people. Pangalan nila si Shadrach, Meshach, ug si Abednego. So yaon sila tulo. Next, kana. So yaon sila tulo, yaon sila ang may stand out or go against the flow. Wa gayud sila may tuman sa mando ni Nebuchadnezzar. Ang ilalaong makita sa Daniel 3:17-18. Next slide. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your God or worship the image of gold you have set up. So may ilalaong na bisan unay himuon, digid sila muyukbo ngadto sa gold na rebulto na gihimo ni Nebuchadnezzar. O kay gahi sa nila naglagot si Nebuchadnezzar o kuan na sila ngadto sa kalayo. Next. So after that, nakita sa king na upat kabok ang tao sa sud ngadto. O pagtanaw niya wa sa gayud na sunog ang tulo. So may ton gitawag niya o kay wala man nasunog ang tulo. So nituo ang king nga tinuod ang Dios nga gialagaran ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Amen. So kini nga story or kini nga lesson, next slide. Pasabot na ang trouble is an opportunity for God to be glorified. Hain dapit na glorified ang Ginoo yadto na time. Nag-glorified ang Ginoo kay, di ba, ang about kang King Nebuchadnezzar. So na-realize ni King Nebuchadnezzar nga ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego ay totoo or tinuod. So kung yaoy imo pinagdaanan ko man trouble, problem, isipa lang na ang opportunity na for God to be glorified. You can be a miracle by some mahimo ka nga milagro sa pananaw sa uban. Next. Your trouble is not the end. It might just be God's stage to show you and others who He really is. So, ato mga problema dapat digid na hunahon whatever problem is that stage din siya kay gituyo gyud yan sa Ginoo para mapakita sa imo mapakita sa imo kung who He really is. So ako sabi ni na appreciate na linya kay during pagka hospital gyud ni Papa ngadto gyud nako na feel ang presence o na-glorified sa bang Ginoo kay ito na mga kadungan mapansin sa nila bisan kamo sab mapansin niyo ang fast recovery ni Papa. So tinuod gyud yaon na trouble is an opportunity for God to be glorified. And lastly, God protects those who stand firm
in faith. So dapat sa ato pagtuo, dapat mag-stand firm gayud kita. Ang next miracle is makita nato sa Mark 4:35 to 41, mauna ang kadtong bagyo na gipakalm ni Jesus. So yaon na time hadlok ang mga disciple kay kusog ang bagyo, kusog ang baud. Pero pag mata ni Jesus, girebuke niya ang storm o ang bagyo, milang siya, quiet, be still. Then the wind died and it was completely calm. So bisan nagkagubot na kita sa ato mga problema, sa issues sa kalibutan, issues sa pamilya, sa eskwelahan, musangpit gid kita kang Jesus. Next slide. Jesus has authority over the chaos in our life. Tumpak ni sa current nga situation sa Philippines or sa nasod. So dapat ang magyudyan ato permit timan-an. Next is feeding of the 5,000. So familiar nasasab kita ini na story. So ini na story damo na tao tapos gipanggutom, then no food source. So giampuan may ganiya ibata na gada ng 5 loaves and 2 fish. So giampuan ni Jesus, then it multiplies. So ang lesson nga ma-learn nato sa ini na miracle is that God provides abundantly even when we feel lacking. So again, balik gihapon kita na dapat magampo kita sa Ginoo kung yaon kita sa trouble na kakulangon. So dapat tigid kita magpadaog sa ato mga problema. Next. So based sa mga sample miracles na napakita, ang ato mapansin, every miracle begins with a problem. So sa first, ang problem is oniton first. Ang problem sa first is yaoy gagukod o yaon sila at the end. Then there was a miracle happened after that problem. Second is ito no choice kibali dapat mandatory na mo simba sa rebulto. That is a problem. Then after that, since strong and ang faith nila tulo, so a miracle happened. Next is kadtong sa storm. Naighapon problem, which is the storm, and then misunod ang miracle, same as the feeding of 5,000. So kuman kung yato problema, huna-hunaa lang na there will be a miracle after your problem. There is, matod pa sa verse ganina, Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. So every season has an end. For example, dry season na ay exact nga schedule. So kini imong season karon, kung unsa may imong season karon, mahuman ra na. Either happy or sad. Kung happy, embrace it. Pasalamat sa Ginoo. Kung sad, stand firm gayud sa iya mga saad. And lastly, humana, dali ida. So and lastly, miracles come through faith, prayer, and patience. So para malampusan nimo ang mga season na imo na experience, you need to have faith, you always pray, and you need to have more patience. O maora to, short, unta na naamoy na sabtan o ma-apply ninyo sa inyo daily life. Balik na ako sa MC.